Siya si Ma'am Gina Limesquera. Kung tawagin siya ng kanyang mga kasamahan sa trabaho, mga estudyante at mga magulang ay Ma'am G. Siya ang punong guro ng Don Abadilla Elementary School. May 2 anak, isang solo parent. May tuturing nga kaya siyang mabaylan ng makabagong panahon? Tunghayan natin ang kanyang buhay at pinagmulan. Si Ma'am G ay pinanganak sa Agdamot, Quezon. Bunso sa 4 na magkakapatid. 3 buwan pa lamang siya nang siya ay maulila sa ama na namatay dahil sa sakit na tuberculosis. Nagtapos siya ng elementary at high school sa Agdangan, Quezon at nakapagtapos ng kursong Bachelor of Elementary Education sa SLPC, Lucban, Quezon. Una siya nagturo sa pinakamalayong paaralan sa Agdangan, ang Dayap Elementary School, isang multigrade school. Dito niya unang naranasan ang iba't ibang hamon ng pagiging isang guro, maputik na daan, kakulangan sa mga kagamitan. At ang mga hamon na ito ang nagpalalim ng kanyang advokasya sa larangang edukasyon, ang maitaas ang dangal at kaalaman ng mga batang nasa kabundukan. Makalipas ang 1 taon at 7 buwan, siya ay na-promote na Teacher 2 at naitalagang Officer in Charge ng paaralan. Sa pamumuno niya, ipinakalala nila ang paaralang elementarya ng Dayap, pinaunlad ang asipetong pisikal ng paaralan. Unti-unti, ang sinag ng talento at kaalaman ng mga batang taga-Dayap ay nagningning sa distrito. Nakisa sa kanya ang buong komunidad ng Dayap na buo ang kanilang tatayog na pangarap. Sa 3 taon niya bilang guro, dumating ang pinakamalaking dagok sa kanyang buhay. Ito ay ang pagkawala ng kanyang ina, ang kanyang taghanga, inspirasyon, kritiko, tagapag-alaga, ang kanyang kampi sa buhay. Sa pagkawala ng kanilang nanay, nag-aalisan na din sa kanilang tirahan ang kanyang mga nakatatandang kapatid. Kung kaya't nabuhay na siyang mag-isa. Dito niya nakilala ang isang bagong transfer na mag-aaral sa kanyang klase sa 5th baitang. Siya si Leia. Madalas niya itong makasabay sa tanghalian sapagkat hindi ito nakakatawid sa ilog upang umuwi sa tuwing bumabaha dulot ng malakas na ulan. Makuwento si Leia. Madalas niyang naikwento ang kanyang pamilya at ang mga pangarap niya paglaki. Dahil mabait at maasahang bata si Leia, naisipan niyang kausapin ang ina nito at ipagpaalam na kung pwedeng siya na ang magpapaaral sa bata kapalit ng pagsama-sama sa kanya sa bayan sapagkat nag-iisa na siya sa bahay. Kaagad naman itong pumayag. Siya na ang naging pangalawang ina ni Leia, nagpabinyag at nagpakumpil at nagpatuloy sa pagtugon sa mga pangangailangan nito sa pag-aaral. Ito na ang nakasama niya sa araw-araw na pamumuhay. Taong 2012, nakilala niya ang kanyang nakaisang dibdib. Siya si Francisco Esguera, isang negosyante at noon ay kapitan ng barangay sa bayan ng Atimonan. Ikinasal siya sa edad na 28 kay Kapitan Kokoy. Hindi naging madali ang mga unang buwan ng kanilang pagkasama bilang mag-asawa sapagkat ang kanyang asawa ay nagsisilbi bilang kapitan sa kanilang barangay. Kinailangan niyang lumiban ng 2 buwan sa pagtuturo nang siya ay duguin sa unang semestre ng kanyang pagbuntis sa kanilang unang supling. Habang siya ay naka-bedrest, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Nagtamo ng malubhang aksidente sa motor ang kanyang asawa na naging sanhi ng mga malubhang sugat sa ulo at katawan at pagkabalik ng braso nito. At dahil na rin sa tulong ng mga kabarangay at mga pamilya, nalagpasan nila ang sitwasyong yon at isinilang ang kanilang panganay na anak. Nagpatuloy sa pagbabalik-balikan sa Agdangan at Atimonan ang kanyang asawa, habang siya ay nagpatuloy sa pagtuturo at pagsisilbi sa paaralang elementarya ng Dayap. Inakala niyang maayos ang lahat at malawalhati nilang nairaos ang mga balakid sa kanilang buhay mag-asawa hanggang mabuo ang kanilang pangalawang supling. Isang araw, nagpaalam ang kanyang asawa na maglilipat ng negosyo sa Bulacan. Nag-live ito sa barangay. Nagbitaw ng pinakamalaking desisyon, ibinenta ang kanilang bahay sa Atimonan at makipagsapalaran. Lingid sa kanyang kaalaman, doon na pala magsisimula ang mas malalim na balakid sa kanilang buhay may kasawa. Naging abala ang kanyang asawa sa negosyo. Madalang itong umuwi, naging sanhi ng madalas na lang hindi pagkakaunawaan. Sa gitna ng mga problema at mga balakid, sumubok siyang mag-exam sa 2015 Principal's Test. Naging inspirasyon niya ang kanilang kasalukuyang kalagayan kung kaya't naging puspusan ang kanyang pag-review habang nag-aalaga sa kanilang panganay, nagtuturo, namiminuno ng paaralan at 8 buwang buntis.
Isinilang ang kanilang pangalawang anak. Hindi na nagawang bumalik at sumilip ng kanyang asawa. Dahil dito, higit na lumalim ang kanyang sama ng loob at sa kabila ng mga katanungan hindi niya masagot, bakit, paano, doon na siya nagdesisyon na huwag nang kontakin ng kanyang asawa. Kalimutan na ito at pinalang tultukan ang kanilang pagsasama. Sa ganung kalagayan, nagpatuloy ang buhay nilang mag-iina sa tulong ng mga kaibigan, kasama sa trabaho at ilang kapamilya. Hanggang sa lumabas ang resulta ng principal's test. Isa siya sa nabiyaang nakapasa. Walang pagsidlan ng kasiyahan ng kanyang puso. Masigit na nadagdagan ang kanyang lakas ng loob na magpatuloy sa buhay bilang solo parent. Taong 2016, buwan ng Setyembre, tuluyan niyang nilisan ang Dayap Elementary School na kanyang pinagsilbihan bilang guro at TIC sa loob ng halos 9 na taon. Siya ay naitalagang Principal 1 sa Binagbag Elementary School. Naging maayos at mabunga ang mga unang buwan ng kanyang paglilingkod sa bagong paaralan hanggang sa sumapit ang hindi niya inaasahang pangyayari. 6 na buwan mula nang maitalaga siyang punong guro sa Binagbag Elementary School. Ito ang araw na dideliver niya sa unang pagkakataon ang kanyang State of the School Address sa ganap na 1:00 ng hapon. Subalit ng araw ding iyon ay biglang nagpatawag ng pulong ang tagamasid Pampurok. Agad siyang nanghiram sa kanyang kasamahang guro ng motorsiklo at umuwi ng bayan. Hindi niya inaasahan na ang pulong ay may kasunod pang pagpupulong ng local school board na ginanap naman sa munisipyo ng bayan. Kung kaya't nang matapos ang mga pulong na ito ay nagmamadali siyang sumakay sa kanyang hiniram ng motorsiklo pabalik ng paaralan. Medyo umaambon kahit sa pagnais na makarating agad sa paaralan ay binilisan niya ng higit sa karaniwan ang kanyang pagkapatakbo. At habang binabagtas ang tuwid na daan, nasa unan siya ng isang malaking truck. At sa pagliko niya sa intersection, nabunggo siya ng isang puting van na noon pala ay mabilis na nag-overtake sa truck na nasa kanyang likuran. Tumilapon siya kasama ng motor at nagtamo ng malalim na tama sa mukha, nabali ang kaliwang braso, sumabog ang ngipin. Nagising siya sa ospital sa Lucena, nakaagad na pinagdalan sa kanya. Masakit na masakit ang kanyang katawan, kaya't nagpipilit siyang bumangon. At sa kanyang pagpilit na bumangon, lumalabas ang dugo sa kanyang tenga at ilong, kung kaya't agad siyang ipinasok sa ICU at nanatili doon ng 2 araw. Sa tulong at awa ng Diyos, nagpagaling siya. Sinikap na ipagpatuloy ang buhay, nagbayad ng mga pagkakautang, nagpakatatag sapagkat may 2 maliit na supling pa ang nangangailangan ng kanyang buhay at lakas. Sa pagdaan ng araw, habang nagkakaisip ang 2 niyang anak, laging bukang bibig ng mga ito ang kanilang tatay. Nang alam ng mga ito at kanyang sinasabi, ay nagtatrabaho lamang, kahit hindi ito umuwi sa kanila. Paborito nilang panoodin ang video ng kanilang kasal, kung kaya't lumalaki ang mga ito, nakilala ang kanilang daddy. Isang araw, napagdesisyonan niyang pumunta sa bayan ng Atimonan at magpatulong sa mga kinaukulan upang kontakin si Kapitan at obligahin na dalawin nito ang kanyang mga anak. Agad naman itong nakontak ng mga pulis. Nakausap at nagkaroon sila ng kasunduan sa harap ng women's desk na pupuntahan at dadalawin nito ang kanilang mga anak. Sumapit ang araw na kanilang napag-usapan. Isang gabi, dumating ang kanyang asawa. Walang pagsigla ng tuwa at pananabik ang 2 bata. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Keiko ng bunso ang kanilang daddy. Sa pagbungod pa lamang nito sa pintuan, ay kilala na agad nila ito dahil sa madalas na panonood ng video ng kanilang kasal. Mula noon ay nagkaroon na ng maayos na komunikasyon ang mga bata sa kanilang ama. At sa pagdaan ng araw, may mga pagkakataon na hindi makadalaw ang kanilang ama sa agdangan. Kung kaya't, upang mapawi ang pananabik ng mga ito, sinasamahan niya ang 2 bata na dumaraw sa tipunan sa kanilang ama. Maghapon itong naglalaro sa bahay ng kanilang daddy, ipinapasyal sa motor, ipinakikilala sa mga kamag-anak, at damang-dama niya ang kasiyahan ng mga bata. Kung kaya't, hindi niya inaalintana ang inip habang naghihintay ang kanyang pride at ang galit na noon ay kanya nang kinalimutan. Ang mahalaga, masaya at pakiramdam niya ay nabubuo niya ang kakulangan ng mga bata sa kalinga ng isang ama. Taong 2018, hindi lang pala si Kapitan ang mahihiwalay sa kanilang mag-ina. Nagpasya ang kanyang ampon na si Leia na noon ay nasa 2 taon na sa kolehiyo sa kursong BSIT na bumalik na sa kanyang mga magulang. Bagamat masakit, malungkot, wala siyang nagawa kundi unawain ang pasya nito.
Sapagkat noong panahon ngayon, bagamat siya ay 2 taon ng punong guro, hindi pa din naging stable ang kanilang kalagayan ukol sa pananalapi. Nagbabayad pa din siya ng mga pagkakautang mula nang siya ay maaksidente. Kaya't hindi niya marahil na ibigay ng gusto ang pangangailangan nito. Subalit sa kanyang puso ay malaki ang pasasalamat niya kay Leia sapagkat naging karami niya ito sa loob ng 10 taon sa lahat ng mabibigat na pagsubok na pinagdaanan niya sa buhay. Dumating ang taon ng pandemya, 2020. Mag-4 na taon siya ng pagsilbi bilang punong guro sa Binagbag Elementary School. Marami-rami na rin ang kanilang accomplishments kasama ng buong komunidad ng Binagbag. 3 taon na nasa best category ang paaralan na tumatanggap ng pinakamalaking performance-based bonus. Nakabilang sila sa finalist ng Most Outstanding Reading Program Implementer sa Gawad Gintong Binhi. At ngayon nga, nakasama siya sa listahan ng mailipat ng paaralan. Sumapit ang araw ng kanyang paglipat sa Salvacion Elementary School. Nagkaroon ng payak na programa na limitado ang partisipasyon. Habang sinasagawa ito, may biglang dumating ng mga kalalakihan. Natigil saglit ang programa. Naiulat na pala na may kaso ng COVID sa kalapit na barangay. Sa kasamaang palad, ito ay ang barangay kung saan nakatayo ang paaralang kanyang lilipatan. Kaya't sa oras din ngayon, umaandar na agad sa kanyang isipan ang kanyang magiging plano ng mga dapat gawin at mga posibleng programa upang makatulong sa mga mag-aaral na may pagpatuloy ang pag-aaral sa kabila ng negatibong sitwasyon. Unang araw niya sa Salvacion Elementary School ay unang araw ng lockdown. Kaya't habang nasa bahay, nabuo ang mga programang kanilang ipatutupad sa pag-angat ng lockdown. Nakipagtulungan siya sa iba't ibang stakeholders upang matulungan ang mga mag-aaral sa bagong paraan ng pag-aaral sa gitna ng pandemya. Dahil dito at sa bisa ng pakikipagkaisa sa iba't ibang samahan at mga stakeholders na itaguyod nila ang tuloy-tuloy na edukasyon sa Salvacion at nagbunga ng pagkahirang sa payak na paaralan bilang National Brigada Eskwela Best Implementing School. Isang makulit, mabuhang 1 taon at 4 na buwan ang kanilang ginugol upang matamo nila ang lahat ng layunin ng kanilang programa at mabiyayaan ng isang pambihirang pagkilala. At sa 1 taon at 4 na buwan na iyon, maigsi man, subalit alam niya na may iwan niya ang aral at diwa at halaga ng tunay na pagkakaisa. Napromote siyang Principal 2 sa pagtatapos ng taong 2021. Malungkot na may halong excitement sapagkat sa unang pagkakataon ay lalabas siya ng distrito na talaga siya sa Katanawan 1 District sa Don Abadilla Elementary School. 2 oras ang biyahe balikan mula sa Agdangan. Sa kanyang unang araw ng paninilbihan sa paaralan ay hindi agad siya nakatapak sa paaralan sapagkat noong panahon iyon ay ginagamit ito bilang COVID isolation facility. Binigyan siya ng classroom sa Central School upang gawing opisina. Marami pa rin balakid pero unti-unti siyang naka-adapt sa paglipas ng araw. Nakilala niya ang mga kasamahan, mga kapwa na miminon ng paaralan at naglibot siya upang kilalanin ang komunidad sa Sangguniang Bayan, sa Sangguniang Barangay. Natalaga siyang Shigo, School Head in Charge for Governance and Operations sa distrito ng Katanawan 1. Nakiisa sa mga programa ng distrito at siyang napagkatiwalaan sa paglikha ng mga pag-uulat gaya ng DIMEPA. Sa kanyang 2 taon at sa pagbalik ng face-to-face at dahil na rin sa malayong biyahe, napagdesisyonan niya na kunin na ang mga ito at ilipat na sa Katanawan. Hanggang isang araw, nakatanggap siya ng tawag. Inatake sa puso ang kanyang asawa. Patay na ang tatay ng mga bata. Malungkot siya para sa kanyang mga anak sapagkat mahal na mga ito ang kanilang daddy. Officially, ganap na talaga siyang solo parent. Mas mabigat, mas mahirap. Sa kabila ng mga pagsubok na ito, nagpatuloy ang buhay. Siya bilang solong ina ng 2 bata, ngunit hindi nagsusolo bilang ina ng paaralan. Nakarami niya ang buong komunidad ng Don Abadilla Elementary School upang ipagpatuloy na malulhati ang advokasya sa edukasyon na ngayon nakatuon sa pagkapalakas ng mga programa ukol sa literasya. Taong 2022, nakabilang siya sa finalist ng Most Outstanding School Head sa Gawad Gintong Binhi. Palagi niyang inspirasyon ng mga pagsubok ng kanyang nalampasan sa buhay sa lahat ng mga programa inilulunsad nila. Ito ay positibong pagtingin sa hinaharap. Walang problema ang hindi malalampasan basta magtitiwala sa Panginoon. Lahat ay may solusyon. Manalig ka ng buo, kumilos ng buo, at tiyak tagumpay ay matatango. Sa kasalukuyan,
Payapa silang mamumuhay. Isang malaking tagumpay na para sa kanya na makitang ligtas at lumaking mabuting tao ang kanyang mga anak. Sa kabila ng unos na kanyang pinagdaanan sa buhay, walang hanggang pasalamat ang palagi niyang dasal sa Diyos. Sapagkat heto pa din siya, patuloy na nangangarap, patuloy na lumalaban, nagpapakatatag at patuloy na isinasabuhay ang tatak ng isang babae, isang babaylan sa makabagong panahon.